May person of interest na ang Piñaranda Police sa pagkasawi ng isang ginang sa Barangay Las Piñas na itinumba ng riding and tandem na sinasabing personal na alitan ng motibo sa krimen. Matatandaan na nasawi habang ginagamot sa ospital ang isang 58 anyos na babae na nagtatrabaho bilang kolektor ng STL matapos pagbabarilin ng hinihinalang riding and tandem sa bayan ng Piñaranda noong gabi ng Mayo 9. Batay sa ulat na isinumiti ni Police Captain Vincent S. Taylor kay Provincial Director Police Colonel Richie Claraval, residente ng Barangay Las Piñas ang biktima at kasalukuyan nagsasampay ng nilabhang damit sa harap ng kanilang bahay nang dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong pinaputukan ng backrider ang biktima gamit ang kalibre 45 na baril. Tumama ang bala sa pisngi ng ginang na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay habang nilalapatan ng lunas sa paggamutan. Matapos ang pamamaril ay mabilis na tumakas ang mga suspek gamit ang isang hindi naplakahang motorsiklo. Nauna nang nanawagan ng pulisya sa sinumang nakasaksi sa insidente na makipagtulungan upang mapabilis ang pagkilala at pagdakip sa mga responsable sa pamamaril. Arestado ang isang 43 anyos na lalaki matapos makuhanan ng baril at hinihinalang shabu sa isinagawang checkpoint operation ng 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay San Miguel, Guimba, madaling araw ng Mayo 19, 2026. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang may asawa at nagtatrabaho bilang lending collector na residente ng Purok 5 Barangay San Jose, Licab, Nueva Ecija. Batay sa ulat, pinara ng mga otoridad ang motorista para sa regular na verifikasyon sa checkpoint habang hinihingi umano ang kaniyang lisensya. Napansin ng mga operatibang isang baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahil dito agad na nagsagawa ng inspeksyon ng mga pulis sa presensya ng mga opisyal ng barangay. Na-recover mula sa suspek ang isang kalibre 45 Colt automatic pistol na may lamang bala at dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 0.10 gramo at tinataya nagkakahalaga ng 680 pesos. Inihahanda na ng mga otoridad ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 at Republic Act No. 9165 laban sa naarestong suspek. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, mahalagang bahagi ng kampanya kontra kriminalidad ang checkpoint operations upang mapigilan ang mga iligal na gawain at agad na mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 2,700 magsasaka sa Cabanatuan City sa isinagawang payout activity ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 noong May 14 sa Cabanatuan City Convention Center sa Barangay Mampulog, Bitas. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pesos bilang unconditional cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Layunin ng programa na makatulong sa mga magsasaka at mangingisda na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon at epekto ng pandaigdigang problema sa merkado. Ang PAFFP ay programa ng pamahalaan na may pondong umaabot sa 10 billion pesos para sa mga rehistradong magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga magsasakang may tanim na palay na hindi lalampas sa 2 hektarya. Gayon din ang mga nagtatanim ng mais at tubo at mga rehistradong mangingisda. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang naturang ayuda upang maibsan ang gastusin ng mga magsasaka sa kanilang produksyon at mapanatili ang kanilang kabuhayan sa gitna ng patuloy na hamon sa sektor ng agrikultura. Naging maayos naman ang pamamahagi ng cash assistance
sa tulong ng koordinasyon ng mga kawani ng Department of Agriculture, Regional Field Office 3 at ng lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City.